Eto na tayo. Sabi dito, oh, ngayon, madaming nagtatanong dito ha. Miski naman ho ako, kasama din po ako sa napapatanong mga bossing. Ayan ho, oh. Kasama ho ako sa napapatanong mga kababayan. Simula po nung narinig ko na umaabot na tumataginting na 150 million daw ho per month ang bayad doon kay Kopman. Ay grabe, sabi ko, isang buwan 150. Multiply mo sa 6 na buwan, 900 million. Dagdagan mo pa ng isang buwan, 1 billion and 50 million. 7 buwan pa lang yun. I-times 2 mo yun, 14 months. So, ibig sabihin, isang taon at 14 months. Isang taon at 2 buwan. 2.1 billion sa loob ng isang taon at 2 buwan. No? Magkano lang naman po ang sweldo ng dating Pangulo dati? Magkano lang po ang sweldo ng Vice Presidente? Ngayon, napapatanong ho, mga kababayan. Yung mga kababayan natin, lavish legal army. Biruin mo, kay Digong pa lang ho yun. Yung kay Sara pa, 16. 16 na talaga namang dekalidad ho, mga kababayan. 16 na, mga dekalidad pa, mga mamahaling abogado pa. Matatanong talaga, mako-question ng taong bayan, saan po galing yung mga ipinambabayad ho? Multiply mo pa yung 16 ni Sara Duterte. Saan nanggagaling yung ipinambabayad? Diba? Basahin natin to. Lawyer and political commentator Jesus Palsis questioned how the Duterte family is funding what he described as a lavish, expensive legal defense team, as he suggested the cost could be coming from public funds, no? Particularly the controversial confidential funds previously allocated to Vice President Sara Duterte. Yan ang mga maiisip ng mga kababayan natin. Di po ba? Sama mo na din ang equation na binabayad niya sa 18 senador. Naku po. Yan naman po, sir. Wala naman tayong sapat na ebidensya. Ano po, kumbaga para sa atin, baka, no? Baka nababayaran tong mga ito. Kasi hindi ko ho kayo masisisi kung bakit naiisip nyo ho yun. Kasi, biruin mo naman, konstitusyon nakasulat, ano po, pagka-pirma, paglagda ng 1/3 ng Kongreso, diretso na sa impeachment. Wala naman pong sinabi na na ibalik sa Kongreso. Wala naman po sinabi na i-dismiss. Dali-dali. No? Forthwith, shall forthwith into trial. Hindi sinunod ng Senado. Kaya mapapaisip at hindi natin kayo masisisi na maiisip nyo na binabayaran yung 18 senador dahil nga doon sa mga pagkilos at doon sa mga desisyon ho nila. Labag sa konstitusyon ng mamamayang Pilipino. In a post on X, Palsis expressed astonishment at what he estimated to be the staggering cost of hiring elite defense lawyers, particularly in light of the ongoing impeachment proceeding against the Vice President. He pointed to veteran litigator Siegfried Fortun, who allegedly charged 20 million. Aray ko po. Ang lalaking sumingil ho nito, mga kababayan. Yan po para tanggapin yung kaso. Pagtanggap pa lang ho yan, hindi ho yan yung kabuuan, hindi po yan yung kabuuan, mga bossing, nababayaran doon sa lawyer. Pagtanggap pa lang po doon sa kaso yan, ako ang tatayong abogado mo, 20 milyones. A figure Palsis claim could have ballooned to 30 to 40 million today due to inflation. Naku, 40 milyones. Ano pa lang ho, kumbaga acceptance fee pa lang ho ng abogado, ng isang abogado, mga kababayan. Iba pa ang monthly retainer niyan or actual legal fees. At meron pa, kung di ako nagkakamali,
Ilang porsyento ba yun? Kumbaga 10% po yata para doon sa mga papers, documents, etc. Yung mga pagkilos, paggalaw, yung mga maliliit na gastos. Meron pang ganong 10%. Iba pa ho, mga kababayan, yung attendance fee o yung pagdalo ng mga lawyer. Kada ho may hearing, mga kababayan. Iba pa ang monthly retainer or actual legal fees na chargeable every month. Let's put it around somewhere 10 million a month siguro. Aray ko, bes. Ang yaman ho nila, no? On the other hand, former President Rodrigo Duterte's defense counsel Nicolas Copan, totoo pala, before the International Criminal Court is allegedly alleged charging in euros or pound at amount that once converted could reported reach 140 million to 150 million. Yung 150 na lang na ang kwentahin natin, mga kababayan. Sa loob ng 7 buwan, 1 billion and 50 million. Pag dinoble mo yung 7 buwan, 14 months, 1 taon at 2 buwan, 2.1 billion sa loob ng 1 buwan. Plus mo pa yung kay Inday. Diyos ko po. Maramihang pera. Ang yaman naman ng mga Duterte. Legal fees pa lang, sisiw lang. No? Tapos pa-travel lang si Sara Duterte around the world. Mga bossing, nakikita nyo naman po talaga ang vice-presidente. Nanggaling sa dahig, simula po nung naaresto ang dating Pangulo, nanggaling sa dahig, halos sa buwan, kasama si Robin Padilla. Pero wala, nung unang panahon, nung unang buwan nila ni Robin Padilla na magkasama doon, bag lang po ni Inday Sara Duterte. Yung bag ni Sara Duterte, ang bit-bit ni Robin Padilla. Nung pagbalik na ho, mga kababayan, karton. Yung karton na ni dating Pangulong Duterte, ang bit-bit ni Robin Padilla, mga bossing. Dakilang julalay, Ang yaman naman ng Duterte, legal fees pa lang, sisiw lang, tapos pa-travel pa. Biruin nyo. Ngayon, hindi na nila masabi na ang ating Pangulo puro gala lang. Kasi mas maraming gala ang vice-presidente. At take note mga bossing, yung gala ng vice-presidente para po magtayo ng stage doon sa Australia at bring him home na naman po. Samantalang ang ating Pangulo, nasa Japan, nagtatrabaho, kumakalap ng mga investors para mag-invest sa Pilipinas. Yun po ang kanilang pagkakaiba sa paglabas ng bansa. No? Yung isa, bring him home. Siguro hanggang 2028 ho yan, ganyan. Yung isa naman na Pangulo, nangangalap ng mga investors po para sa ekonomiya ng ating bansa. Ganyan po ang pagkakaiba nila. Sabi ni Jess Diaz, Jess, mali ka, Boss Mark, nagbukas din siya ng pinto sa kotse. Next time, nabitbit ni Robin, garapon na. Uy, Joel, wag kang ganyan. Magagalit yung mga DDS. Alam nila kung ano ang ibig sabihin mo doon sa garapon. Si dating Pangulong Duterte, uuwi, garapon na. Hindi Meron silang pinapaniwalaan ngayon na mamaya itatapik natin. Ang pinapaniwalaan nila ngayon, uuwi si dating Pangulong Duterte. Ewan ko kung sino nagpapapaniwala sa kanila nun. Alisin muna ho natin ito. Ang laking gastos, Biruin mo, isang taon, 2.1 billion ho, mga bossing. Ang gastos nila. Kay Koopman pa lang ho yan. Siguro sabi, sisiw na sisiw yan, no? Sisiw yan sa 52 billion. Walang problema yan sa 52 billion. Kahit na 1 billion, napakadaming taon. No? Napakadaming taon ng 52 billion, para maubos.